Ladies and gentlemen, the President, His Excellency Benigno S. Aquino III. Senate President Juan Ponce Enrile, Senator Greco Nasal, Secretary Voltaire T. Casmin, Chief of Staff General Ricardo David, the Major Service Commanders, our Executive Secretary George Ochoa, AP-DND officials, members of the NCP4 Power Commission, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. Hingi ako ng konting pasensya po sa inyo ngayong araw. Meron po tayong talumpating hinanda, pero kung makarapati po nyo, papapatay ko na lang po itong teleprompter para lang po nyo galing sa puso natin ang ating bibigas itong araw ito. Unang-una po, pasalamatan po si President Ramos. Tinawag po tayong younger, matagal-tagal na po tayong tinatawag na younger. Salamat po, meron pa rin nung kumikilala na bata-bata pa tayo konti. Balikan po natin yung lumipas na panahon sa Padali. Nung pinaslang po ang aking ama 1983, ako po 23 years old, at doon po nung pabalik kami, ako'y nanumpa. Hindi sulit yung buhay ko. Buti na rin mawala na yung buhay ko kung walang magbabago po sa ating bansa. So doon pala po, tumawid na tayo kay Julius Caesar yung Rubicon, yung po ang pagtawid ko, sa kayo aeroplano pabalik ng Pilipinas. Kailangan magbago para magkaroon sa isa po yung sakripisyo na aking ama at libo-libo pa natin mga kapatid. At patid po natin, naatahan lang naman po poder noong ating diktatorya ay ang panakot ng kawalan ng kalayaan or ang buhay mo'y kukunin. Kaya naman po kung tayo handa na ibuhos ang ating pong buhay para sa ating pong bayan, wala na pong tangan sa atin ang diktatorya. Kami po, sa mga kaanib namin noon, talagang isinabuhay rin namin yung kung tayo umabot ng 30 anyos, swerte na tayo. Ilang taon na lang po, aabot na po ako sa doble ng 30. Kaya naman sabi ko talaga, swerte yata tayo po, naabutan natin yung panahon yan. At swerte ko talaga, na pinalasakitan tayo, pinamahal tayo ng may kapal. Ba't po nabanggit yan? Kung maalala nyo mga imahe natin nung EDSA, dumati yung mga Marines, sabay pangaho namin, pagkasundo ko sa aking ina, mula sa domestic airport, eksaktong sinabayan namin yung convoy papunta dito sa EDSA. Kaharap po namin sa dulo ng convoy na may dalawang pong Marine, may dalawang tigisang M60 ang dala-dala, meron po ako isang pistola na akin po itinalo. Sabi ko, okay ito. Wala tayo talaga kalaban-laban dito. At pagkatapos ako ng EDSA, nagkataon, isa doon sa mga sarhento, parte ng training command ng Marines, naging security ko. At ikireto niya sa akin, karamihan ng kasamahan nila ay mga training ng panahon na yun. Hindi po ganap na mga Marines. Pagkatapos itinakot ang nakakaramit sinabing sa harapan nyo, karamihan dyan, Alex Moncayo Brigade, sumetyan po lang. At pagkatapos pa nun, kinalimutan pakainin, hindi raw bababa sa 14 na oras bago sila nakatikim ng anumang pagkain o inumin. Tinakot ka na, inutong ka pa, puyat ka, tense ka, siguro hindi mahirap mangyari na magkaroon ng putukan dahil nga ho, nandun na yung tensyong buwabaran sa ating lahat. Pag tinitingnan nung nakabataan ng EDSA, kala po yata nila buong panahon, ganun karami ang tao. Pero kami ho yung graveyard shift. Pagdating ng 3 o'clock dito po sa bandang White Plains, ang barikada po natin sa EDSA Ortigas Sari mismo, dalawang sandbag lang nung nagpatong ang height. Kakaunti ho yung tao, karamihan nag-uwian. Pero siguro nga talagang tayo binayaan ng buong may kapal ng kanyang diwa para tayo ay talagang magmahalan at umunawa at mag-aruga sa bawat isa at naiwasan natin ang isang madugong himagsikan na siyang naging paraan ng pagbabagsak ng diktadura sa kanyang sayang po ng mundo. At yung araw po yun, at yung mga araw na yun, nakaptangan natin talagang matahimik na pagbabago. Sensor po. Tama po, sinabi ni Senator Nasa kanina. Dito pong araw na to, ginugunita natin ang petsa, ang minuto na kung saan nanumbalik ang sandatang lakas ng Pilipinas sa paglilingkod sa taong bayan. Dito po pinairal yung kanilang konsensya sa nakikita ng problema na tama na yung pag-aalaga sa isang tao, isang grupo, panahon na alagaan po ang sambayanan. At gusto ko naman kong bigyan din talaga po ang layo na narating sa pangunguna po
and then Minister Enrile, and then Vice Chief of Staff Ramos, ang laki na ng pinagbabago po ng ating Sandatang Lakas. Ako pa parati ko po nagpupurihan. Dumating ang sakuna sa ating pong bansa, tulad ng Bagyong Juan. Talagang hindi ko na makakalimutan. Ang lakas ng hangin, nagbabaksakan yung mga puno, natin yung ating kasunduluhan, kapulisan, sila mismo nagki-clear ng mga karsada para tiyak na maabot natin lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Didiin ko rin po, may mga lugar na nasa panganib na mga sitwasyon. Hindi lang po pinuntahan ng ating kasunduluhan, kapulisan, pa ibang membro ng Civil Defense para iyayain na lumikas sa mas maayos na lugar. Yung iba ho, sinasagot, bahala na Diyos sa kanila. Binalikan pa ng ating kasunduluhan at kapulisan para lang ho masigurado at matyak na ligtas ang ating mga membro. Talaga naman pong ano pa kailangan ng halimbawa, ehemplo na talagang nag-aaruga ang ating kasunduluhan, kapulisan sa ating pong mga mamamayan. At dahil ito nga po, gusto ko ibalita sa lahat. Patid po natin na problema ng po babalot sa lipunan, ibabalot rin sa ating kasunduluhan, kapulisan. Isa ko sa mga problema ay ang pabahay. Ito po yung pinangako ko noong unang-una kong talumpati dito sa Aguinaldo. At nandito na po ang detalye. Itong taon na po ito, hindi po bababa sa 20,000 housing units ay pagkakalo po natin sa kasunduluhan at kapulisan. Ano po ang magiging skema? Magkakaroon po ng lupain na hindi bababa sa 30 square meters, 21 square meter house. Pero pinakamagandang parte po nito, imbis na nagre-renta sa kasalukuyan ng mula 2,000 hanggang 5,000 para sa kanilang pong mga tahanan na inupahan lang, ito po yung magiging pag-aari na nila sa pagbabayad sa unang 5 taon ng 200 piso kada buwan. Yan po ang unang parte, inaasahan po natin na matutugunan natin yung pangangailangan. Ito po lang mga 140,000 housing units bago tayo po ibubaba sa 2016. Baka o konting swerte, 4 na taon, tapos na po natin yung problema yan. Sa ganun parang rin po, yung kakarampot na sweldo nga ako tinatanggap ay mapupunta na sana sa pamilya dahil mababawasan yung kailangan itulak ko sa kanilang tirahan. Ulitin ko lang po, sa 6 hanggang 8 buwan, matatapos po itong unang 20,000 units. Ito po ang unang bahagi pa lang ng pagtutugon natin sa problema ng pabahay sa ating pong kasunduluhan at kapulisan. Ngayon, bakit ito natin ginagawa ito? Kayo po nag-aalaga sa seguridad, kapayapaan ng ating pong bansa. Kayo po ay nagmamalasakit lalo na sa dumadapo ang mga sakuna. Siguro pong noong 25 years ago today, nanumbalik kayong nakiyakap, nakisanib sa taong bayan, panahon naman rin, yung taong bayan naman ang yumakap at umalaga sa inyo. Kaya ito po ang una natin gagawin para, ay pangalawa na po pala, para idadagdag na makabawas sa suliranin natin pong mga kasunduruhan at kapulisan. Kailangan ko lang hong daanan itong notes at baka magagalit na naman po ang aking speechwriter na yung pinaka-importante parte na nakalimutan. Sa darating po mga araw, tuloy pa rin nating haharapin ang mga suliranin. Tuloy pa rin magkakaroon ng mga problema hindi naman po natin gawa. Nadadamay lang tayo sa nangyayari po sa buong mundo. Pero ako po ay sigurado sa isang bagay lamang. Tayo nga ho, sabi ni Senate President Enrile kanina, nagpakita ng halimbawa sa buong mundo kung ano kaya ng sambayan ng nagkakaisa. Sa mga problema nga harapin natin, kung tayo po, tulad sinabi ni President Ramos kanina, hindi natin titignan ng EDSA 4 na araw lang sa kasaysayan natin. Pero kung titignan natin, EDSA na nagsasabing tayo ay may malasakit sa ating kapwa, tayo ay mayroong pananagutan sa ating kapwa, tayo ay dapat kumilos ayon sa ikabubuti ng iba po at hindi pang sarili lang. Ano ba hindi natin mararating? Sa tulong po nyo, magaganap na po, mapuno natin na makuha ang mga ipinangako ng EDSA sa kanyang kabuuan. Napahaba ho ating talumpati, ngayon ko na konti pa umanin sa inyo. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po. Thank you very much, President Aquino. Your presence truly created a momentous event that our department, the AFP, and the Filipino people can be very proud of.
We thank our distinguished guests for joining us today, as well as the rest of the officials and employees of the department and of the other government agencies. That ends our program. We are inviting everyone for refreshments at the D&D Social Hall. Muli, maraming salamat po, magandang hapon at mabuhay tayong lahat.